Okay. Good evening to everyone. This is Justin Talk News PH. Good evening to all OFW all over the world, wherever you are, kung anong time zone man kayo. Good evening, good day, at good afternoon sa inyo. Good morning. At before we start, I would like to request, please like, share this video to your friends, and of course, for those who are new viewers to this channel, kindly press subscribe para dumami tayo ng content. Kahit isa lang, paki-subscribe. So, ano bang topic natin ngayong gawin na to? Ano bang breaking news? At actually, this is not a breaking news. Lumabas na ito kahapon. But we have to expound, to discuss about this issue. At ano ba itong issue na to? Ang issue is that SP Soto ay nagbabanta to launch counter kudita or to host SP Cayetano. Kailangan daw matanggal si Cayetano. That's why he's doing his works para gagawin niyang kanyang plano. So there was ang sabi ni SP Cayetano, the President, Senate President, as of today, ay gusto mag-conduct ng LIDAC. This is a legislative development conference ng mga senators at with the executive, mga cabinet secretaries, and of course the President. Pag-usapan nila yung mga balak nila with regards to yung mga projects na ilo-launch nila or tax measures or something like that na some department or the ano bang may hawak ng taxes natin, BIR is going to implement para nga ma-fill up natin yung mga deficit natin dyan sa budget. So but later on, they found out, kasi in-invite nga itong mga senators, the majority senators, they found out na kinakausap, kung gusto lang pala kausapin itong mga senator na lumipat. Sino ba ito? Kasi yung definite na 9 na nasa minority noon, hindi na nila makausap yun. They have made up their mind na talagang sasama na sa minority. Pero itong lumipat na si Loren Legarda, si the siblings na si Mark and Camille Villar and si Pia Cayetano, gusto nilang mag-shift allegiance to the minority, kaya kinakausap. Napakalaking kapalpakan yan. Do you believe na itong mga to lilipat sa inyo? Talagang hindi lilipat. At yan, sinabi ni SP Cayetano na parang yung balak nila is going to fail dahil nga committed na itong mga senador na to to join the majority at to stop sa abuso na nangyari, sa mga injustices, sa pag-aapi, sa conduct ng tamang investigasyon dyan sa flood control controversy. Nagkapag-isip na itong mga senators na to na talagang they are for the group na talagang gagawin itong mga bagay na to, i-pursue itong mga investigations na to dyan sa Senate, and these are the majority senators na lumipat. Do you think Pia Cayetano babaliktad? Kaya wala rin. We have two senators that declared nag-abstain, si J.B. Ejercito and of course si Mig Zubiri, and we don't know na hindi yan sasapi with the things that had happened, hindi na sasapi yan sa mga minority. So itong attempt ni Soto ay deemed to fail. Yan, hindi yan magkaroon ng success. Dahil dyan pa lang at the onset, alam na anong purpose nyo, just to whitewash or pigilan or ilihis ang investigasyon dyan sa flood control scandal na yan, na maraming involved
of course, involved din kayo dyan, si Lacson. Si Lacson doon sa statement na ni Bersamin na doon sa budget na binigay ni Saldico sa kanya, nandoon yung pangalan ng mga senators na kasama dyan sa team ni Bangag na binibigyan ng amount para dyan sa campaign. At kasama doon ang pangalan ni Lacson, ni Soto, and other senators na kasama doon sa alyansa nila, alyansa ng mga Bangag, doon sa partido ni BBM. So kasama sila sa Malita Group. And of course, si Soto kasama dyan. Kaya yan talaga, they are preventing the upcoming investigations na mabubunyag ng husto sa mga publiko, sa totoong taong bayan. Yung laging sinasabi ng mga Dilawan at Pinklaman na taong bayan daw at mga komunista na mga taong bayan na gusto ma-impeach si BP Inday Sara. Sino ba itong mga taong bayan na pinagsasabi nyo? Na majority ng mga taong bayan ay bumuto kay BP Inday Sara. 32 million yan ang taong bayan. Nga lagi yung sinasabi na ang taong bayan, si Sindanya, si Ridon, si Luis Toro, ang taong bayan naghahantay, si Dilima naghahantay. Naghahantay lang ang taong bayan na magkaroon ng resolution yung impeachment, na magkaroon ng accountability at justice yung paggasta ng pera ni BP Inday Sara. Laging minimension yung taong bayan. So, itong balak ni desperate moves na yan, balak ni Atem, ni Tuta Soto, is a desperate move na. Wala na. Siguro napagalitan to ni ni Bangag eh. Bakit kasi hinayaan nyo na maisahan kay ni Bato? Ngayon, pumunta si Bato dyan. Nagpalit ng presidency, to your surprise. Kasi ito si Bato pala, si Lacson nagyayak-yak na meron daw nagbigay ng information sa kanya na kay Pia Cayetano sumakay si Bato. Nagalit si Pia kaya nagkaroon siya ng privilege speech doon na kung kayo bintang kayo, ayusin nyo yung information nyo. At dapat naman hindi nyo sabihin yan sa publiko kung hindi kayo sigurado. At nag-apologize kunwari si Lacson, bakla talaga eh. Alam niya na hindi sigurado, sinasabi pa niya dyan sa plenaryo. Okay, nagalit si Pia Cayetano. Ngayon, I think this morning, sinabi ni to clear up everything, sinabi ni SP Cayetano na sa kanya sumakay, nakiusap si Bato na sa kanya sumakay. Kaya nakarating sa Senado. Kaso pagdating doon sa paakyat na sa session hall, hinabol ng mga NBI sa utos ni Bangag at ni Matibag at saka nung Jerome na Mediano. Medyo naano nga ako ni Vic Rodriguez, bakit sinabi niya na wala daw kasalanan si Mediano, na minensyon na nga sa NBI agent niya. I don't know kung nag-drop lang ng pangalan. Siguro kaibigan ni Vic Rodriguez yun, kaya sabi hindi daw guilty. Dapat hindi siya nagsasalita ng ganyan na hindi guilty kasi wala pa namang totoong investigation. At siya ang PCTC chair. Kailan sasagutin niya yan? Kasi talagang minensyon siya na siya ang inutusan ni BBM para i-implement ang pahuli kay pag-aresto kay Bato at all cost. Kahit mayroong mamatay, walang problema. Sasagutin siguro nila kung mayroong madali. Ngayon, so ito na nga, yung attempt ni Soto, talagang hanggang frustration na naman sila. This is a desperate move para naman mag-iba, matabunan yung kahiyan na inabot nila. At ngayon, sigurado talagang magkaroon ng matinong investigasyon. Na yun ang gusto ng totoong taong bayan na matagal na hinihingi. Yung mga investigasyon dyan para talaga malalaman natin kung sino ba talagang mastermind. At kahit alam na natin in our minds kung sino yon,
kailangan mapatawa ng ah, parusa yung mga yan. Parusahan. Yan ang dapat na gagawin ng ating mga senador, which is I'm expecting na yan talagang gagawin ni Senator Marcolita dyan sa kanyang committee. At ito ay kahit na magkaroon ng impeachment trial, they will divide their legislative work at saka yung pagiging judge nila dyan sa tribunal, sa impeachment tribunal, magkaroon din ng investigation ng Blue Ribbon Committee, and yun ang gusto nilang pigilan ni Tito Soto. At ito nga, ulitin ko, they will fail. Talagang ngayon pa lang, bagsak na sila o palpak na sila at hindi matutupad yung balak ni Tito Soto dahil they lack the numbers. At maraming senators na nag-iisip na rin. Baka nga dumami pa yung dumami pa yung majority. O pagdating ng mga ilang araw, baka dumami pa. So yun ang mangyayari dyan. So nakita natin kung gaano katindi ang politika dyan sa Senado na pinagalaw ng ating bangag na Pangulo para lang makuha ang kanilang ultimate goal na to stay in power forever. So doon naman sa sa mga kaso na gustong isampa kay kasi may supena galing sa DILG, which merong nagsasabi na hindi daw tinuloy. Pero kasi sinampa na nila, nagsisimula na yun kahit na i-withdraw nila. So meron ng jurisdiction talaga ang Pilipinas, ang Philippine Court kay Bato. Kaya hindi na nila yan mabaliktad. Na kailangan talaga ng warrant of arrest from a Filipino court or a local domestic judicial authority para magkaroon ng katuparan yung pag-issue ng warrant at pag-detain sa kanya kung ano mang mangyari dyan, kung mayroon namang probable cause doon sa mga sa isasampang kaso. So mahaba pa yung trial na yan dyan sa RTC. Pwede i-elevate pa yan to a higher court. So matagal pa yan ang pangyayari na yan. And with regards to this topic na yung kudita na binabalak ni Soto, it was a failure. At ngayon nagreklamo pa siya dahil binabastos daw ng mga supporters ni Bato paglabas niya. So, hindi yan kasalanan ng mga tao para sa akin. Kapasalamat ka, yan lang ang ginawa ng mga tao sa iyo. Kasi marami nang sasabi, dapat tayo, kalmado lang. Ano bang ginagawa ng mga tao na yan si Soto sa atin? Sobrang pangbababo yan sa mga Pilipino. Kaya never expect na respetuhin ka ng mga Pilipino in return. Kaya tama lang yung ginagawa. Buti yan, ngayon lang binabatulan ng bato ng buti na plastic. At kinakalampag yung kotse. Buti hindi binasag yung salamin ng kotse niya at binugbog siya. Which happened alala niyo yung sa Nepal na mga pangyayari. At yung nangyayari doon sa Indonesia na mga sinunog yung mga sasakyan ng mga magistrate nila doon, yung mga mga mambabatas nila na nakita nila na ano nga lang yun, pagtaas lang ng allowance yun. Ito, malita-malita dapat talagang patawan silang matinding action ng mga tao. Lumanay lang yung mga Pilipino. Ang iba, hindi kailangan lang tayo. Susunod tayo sa batas. Hindi nga yan sinunod nila ang batas Binabastos nga nila ang batas. In return, sabihin natin na respetuhin natin sila. Talagang magagalit ang mga tao sa kanila. At kung nasa sukdulan ka ng galit, posibleng
magiging madugo yung gagawin ng mga tao. Normal yan. Normal yan in a society na sobrang ng inaapi at sobrang in despair and frustrated sa situation nila. Sobrang kahirapan na ang dahilan, yung pag-abuso, ang pagnanakaw ng pondo ng bayan ang dahilan. Kaya hindi natin mabiblame yung mga tao. Buti, sabihin ko ulit, tama lang yun na nangyari sa kanya yun. Buti nga lang yun. Yun lang nangyari. Kung sinunog yung kotse niya. Sinabi niya na hindi daw pinigilan ng pulisya. Galitin siya yung mga pulis eh. Kasi sabihin na may simpatiya kasi yung PNP. Normal, may simpatiya. Lalo na kung matinong tao ang inaapin ninyo. So what kung mayroong simpatiya? May bias naman tayo talaga lahat eh. Wala namang kasalanan yung tao na yan. Gumagawa lang ng yan, trabaho niya. Diyan sa EJK. Sino bang hinuhuli niya? Ng mga adik. Ng mga drug lord. Sino bang ginugurgur niyan? Yung mga taong gumurgur din ng mga inosenteng civilian. Mga inosenteng bata. Nire-rape yung mga sanggol. Yan lang pinatawan din ng ganyang hustisya. Kaya sabihin ninyo na si Bato may kasalanan, hindi. PRD wala. Ginawa lang niya kanyang mandato na linisin ang bansa natin dahil papunta na tayo being a narco state. Magiging Sinaloa na tayo, maging Mexico. Kaya talagang ginawa nila ni President Duterte at ni General De La Rosa ang dapat gagawin at tama yung ginagawa nila. Nakakalimutan natin yun eh. Natutuwa nga tayo na nangyayari yun. Ngayon, parusahan natin sila dahil sa maganda nilang ginagawa. Kung ako ang magiging general ngayon, i-implement ko yun. Ba't matatakot ka sa sa mga yan? Yung mga magulang ng mga adik, nakasalanan nila, naging adik yung mga anak nila. Yung mga baka kasama rin nag-deal yung mga yan eh. Yung mga witnesses nila na nasa ICC. Yun ang katotohanan dyan na they were egged by the leftist para maging witness. Si Trillanes mismo ang naghahagilap sa kanila para mag-witness for a sum of money. Hindi lang sum siguro. Sum, bulk of money yan ang binibigay para makumbinsi nung mapunta pa ng ibang bansa. So, dapat tayo na tama, sa tingin natin tama naman yung ginawa ni President Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. Panindigan natin yun na tama yung ginagawa nila. And it's not, of course, extrajudicial killing yan dahil lumalaban yung mga yan eh. May mga baril yung mga yan, hindi magpahuli ng buhay yung mga yan. Wala naman hindi naman utos ng korte yung pagdahil sa kanila. Kaya extrajudicial killing talaga. Kaya ibali, okay lang yan. Walang problema yan, basta maubos lang yung mga yan na maging porosyo sa ating bayan. So, ganyan lang sa akin. Tama yung ginawa nila. Kaya dipinsahan natin sila Senator Bato at saka si President Duterte. Kaya mga pulis na nagbabantay doon, nagko-cordon doon sa labas ng Senate, hindi pinapansin ang mga tao na binabato ng buti ng mineral water yung kotse ni Soto at kinalampag. Dapat pinabayaan nila yun. Pinabayaan na lang. Tama yung mga tao sa sobrang galit. Kaya kawalang hayaan nila. Pagtanggap nila ng malita-malita, ninakawan ng harap-harapan yung mga tao eh. Dapat yun, para sa akin, dapat gumawa na sila ng mas matindi pa doon. Kinuyog sana nila yun para matapos. Yun ang tamang gagawin. Parang Nepal style. Sinunog yung asawa ng Prime Minister. Mga ganyan ba? Pakita na galit talaga yung mga tao. Kaya hindi natin masabi tayo, Kristiyano. Totoo naman, pero ang Panginoon nagpaparusa sa mga malulupit at mga taong nagpapahirap sa kapwa tao. So,
Siguro dito na lang tayo for this topic at maraming salamat sa pagdalo niyo dito sa Justin Talk News Page. At before leaving this channel, please like naman, paki-like din. Try to share this video to your friends, Justin Talk News Page. And of course, if you are new to this channel, paki-subscribe naman kahit pa isa-isa lang. So, salamat sa pagdalo ninyo. I hope you will come again and patronize Justin Talk News Page. Magandang gabi at salamat ulit sa inyong lahat. Thank you.